Oy, good evening po sa inyong lahat. Today po, episode 97 of our kwentuhan session and tanungan portion. No? Ngayon mga Karsop, no, nasa episode 97 na tayo. Masyado ng napakahaba na ng tinahak natin. Umabot na tayo ng episode 97. Ibig sabihin, 97 times na tayong nagbibigay ng guide sa ating mga Karsop. 97 na beses na po tayo na nagbibigay ng mga turo, ng mga techniques regarding sa paglalaro natin ng airsoft, no? Nakakatuwa naman po, no? Kaya ngayon, kung kayo merong katanungan na nangangailangan ng diretso at maayos na kasagutan, tara po rito mga Karsop, magsama-sama po tayo, itanong mo kay Bigman. Nakakatawa, meron pa tayong pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng ating Karsop, no? Actually ito, hawak ko ngayon yung notebook na kung saan nakalagay yung mga katanungan. Ang daming katanungan, no? Nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasa 7 pages, no, yung mga bagay na kailangan na dapat kong masagot, no, mga Karsop. Kaya lang, ayun, bakit nagdikit ko ng scotch tape, no? So, dumikit ayun, alisin natin. Ayun, okay, no? So, ngayon, simulan natin, no? Simulan natin ang ating kwentuhan session, tanungan portion, episode 97. Okay. Ito. Lifetime warranty. Paano kung nasa malayong probinsya ako? Jed Pascual of Sarangani. So, si Sir Jed Pascual, customer na natin to, no? Kung nasa malayong probinsya ka at sa pagkakataong nagkaroon ng problema yung airsoft mo, huwag kang mangamba. Okay? Kasi marami naman na tayong paraan para maging posible yung pagre-repair ng airsoft mo, no? Number 1, halimbawa nasa malayo ka, katulad yan si Sir bossing natin nasa Sarangani. Pwede naman na yung item actual nating i-DIY. Okay? Gamit ang video call via Messenger or via Viber, or gamit ang mga video ng latest technology natin ng internet, pwede nating i-troubleshoot, no, yung item mo. Okay? Mas magiging maganda kung ikaw mismo ay nakakaintindi ng troubleshooting, di ba? Halimbawa rifle, di ba? Actual ako magbubukas ng rifle para sa iyo. Okay? Ngayon susundan mo 'yon step by step. Halimbawa nasa Sarangani ka, okay? Halimbawa ganito yung rifle mo, di ba? Sasabihin ko naman sa iyo, no sir, number 1, alisin mo tong buttstock. Hatakin mo. Then, di ba? Ganon. Merong pagkakataon, maraming paraan para makapag-troubleshoot tayo kung sakaling may problema yung unit mo. Okay, sa pagkakataon naman na halimbawa na troubleshoot na natin. Tapos yung unit mo merong kailangang palitan. Dalawang bagay yan, no? Pag merong kailangang palitan, aalamin natin kung ikaw mismo kakayanin mong magpalit. Di ba? Magpapalit ka ng item, aalamin natin kung ikaw mismo kakayanin mong magbaklas. Ngayon, sa pagkakataon na hindi mo kakayanin magbaklas, kahit na magkaharap tayo, ang mangyayari niyan doon tayo sa mas advanced na moves. Ano 'yon?
yung unit is isi-ship back nyo papunta sa akin. Okay? Kung imposible kang makapunta, dahil nga sabi mo, nasa malayong probinsya ka, yung unit, isi-ship back mo papunta sa akin para gagawin natin. Ngayon, pag nagawa na yung item mo, isi-ship back namin pabalik sa'yo. O, yun, di ba? Huwag kayong mag-alala. Kasi yung pagkasira naman talaga ng item, ng unit, nangyayari yan doon sa mga taong sobrang pabaya lang talaga. Di ba? Halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na talagang hindi ka maingat, hindi ka sumusunod dun sa sinasabing mga dapat mong gawin. Malapit ka sa pagkasira, di ba? Pero kung ikaw naman nakikinig ka naman na maayos, tapos sumusunod ka dun sa proper maintenance na tinuturo sa'yo, huwag mong isipin yung pagkasira kasi malayong masira yan. Okay? Basta susunod ka lang dun sa tama. Kumbaga, halimbawa, sinabi sa'yo, mag-silicone oil ka, mag-silicone oil ka. Di ba? Pag hindi ka nag-silicone oil, yun na yung talagang pwedeng ikasira, pwedeng masira yung unit mo. Okay? Kaya mga ka-airsoft, lagi ko sinasabi sa inyo, sumunod po kayo dun sa itinakda para malayo po tayo dun sa pagkasira. Okay? Yan. Question number 1 yan, para tanong ng ating ka-airsoft from Sarangani. Okay? Ayun, wala yung sound effects natin, mahina. Okay, thank you. Okay, dako tayo doon sa ano, question number 2. Okay? Yan. Tinatanong ni Madam Mildred 6501, last digit ng number niya. Okay. Big Man, ano yung pros and cons ng stock at upgraded battery? Bumili kasi kami sa iba, ang binigay sa amin is stock battery lang. Ayaw nila kaming bigyan ng upgraded battery. Okay. Ganito mga ka-airsoft, no? Yung pros and cons ng upgraded battery. Okay. Let me show you yung itsura ng upgraded versus sa stock. Lucas, pengi akong stock. Okay, mga ka-airsoft, this is the upgraded battery sa kaliwang kamay ko. While this is the stock battery the upgraded battery is the li-poly battery nandito sa kanang kamay ko. And the stock battery is the ordinary NiCad. Kung tawagin to NiCad, ito LiPo. Okay? Is the ordinary NiCad stock battery. Okay. Ano ba yung pros and cons nito? Ano yung pros and cons nito? Okay. Number 1, dito muna tayo sa stock. Ang pros and cons nito, ang pros nito, matibay siya. Hindi basta-basta nasisira to. Itong battery na to, kahit iwanan mong naka-drain, tapos i-charge mo, good to go na to. Okay? Good to go na to. Isa pa sa pros nito, bukod sa matibay, stable ang power. When I say stable ang power, pag hindi na niya kaya, bigla na lang manghihina. Okay? Pag palobat na siya, bigla na lang siya manghihina. Tapos, nararamdaman mo yung paghina niya. Okay, yan. Yan yung mga pros nito. Ano naman yung cons nito? Ang cons nito is low power. Diba? Low power to. Mababa ang voltahe nito. Nahihirapan yung rifle at sa ibang pagkakataon, hindi niya na kayang paganahin yung rifle kung nagkaroon ng minimal upgrade dun sa rifle. Talagang naka-design to para pumutok lang ng hindi naman ganun kadami. Okay? Isa pa sa cons nito, dahil nga sabi ko sa inyo, low power, low ampere din siya. Okay? Kumbaga, hindi ganun kadami yung kaya niyang iputok na magazine. Halimbawa lang
Halimbawa, yung bago at condition na battery na ganito can accommodate 4 to 5 na magazine. Okay? While the lipoly version is 10 magazine. O, di ba? Ayun. Ayun. Mamaya na tayo rito. Dito muna tayo. Hanggang 4 to 5 magazine lang ang kaya nito. Yun yung mga cons niya. Okay? Ngayon, ang voltahe nito is sumasagad lang siya sa 9.6 volts. Okay? 9.6 volts lang to. Yun ang mga cons niya. Okay. Dako naman tayo dun sa upgraded type na battery. Okay. This is the upgraded type na battery. Ang pros nito, grabe to mga ka-airsoft. 12.6 volts ang sagad niya. Diba? Kumbaga, mataas yung discharge rate, mataas yung amperahe, then mataas yung voltahe. Rinig mo at ramdam na ramdam mo yung difference ng putok nito dito. Okay? Sabi ko nga sa inyo, mataas ang voltahe nito, 12.6, while 9.6. Ayan, okay. 12.6, 9.6. No? Isa pa dito, fast charge to. Okay? Ngayon, ang fast charge nito is maximum 2 hours. Okay? Isa pa sa pros nito is mayroon siyang 2 years lifespan. 2 taon ang itatagal sa iyo nito or mahigit pa, no? Depende rin sa pag-aalaga mo. Ngayon, yung downside nito, sabi ko nga sa inyo sa mga live ko, hindi siya pwedeng ma-drain. Diba? Hindi to pwedeng ma-drain. Indikasyon na hindi maganda ang pag-maintain mo sa battery mo pag nagkakaroon siya ng bloated. Pag lumulobo yung katawan niya. Pag lumobo na yung katawan niya, yun na yung senyales na yung battery mo is medyo bumababa na yung buhay. Yung lifespan. Okay? Yan. Isa pa, sa cons nito, sa downside nito, hindi siya pwedeng mag-overcharge. At isa pa, hindi siya pwedeng mag-init. Okay? Kung kumpara mo rito sa stock, dahan-dahan, nararamdaman mo yung pagkakalobat niya. Ito, hindi. Hanggang sa huling patak ng power niya, ibibigay niya sa'yo. Oh, hanggang sa uli. Kaya, wala siyang self-protect na tinatawag. Ibig sabihin, na dead drain na siya, binibigyan ka pa rin niya ng power. Yan. Na dead drain na siya, binibigyan ka pa rin niya ng power para iputok mo yung baril mo. Yun ang pinaka-downside nito. Hindi siya nagpaparamdam na nauubos na pala yung power niya. Kumpara mo rito, ito nagpaparamdam to. Dahan-dahan, mararamdaman mo, humihina na yung baril mo. While ito, hindi. Talagang ibibigay niya lahat ng meron siya, pero wala siyang self-protect. Pero nakakasama na pala. Okay? Yan yung pinagkaiba, yan yung pros and cons ng stock battery. Ngayon, ang sabi mo, ayaw ka nilang bigyan ng upgraded battery. Merong dahilan yan kung bakit ayaw ka nilang bigyan. Maybe, wala silang stock. Okay. Ngayon, in good faith naman, kung meron silang stock, maybe, yung unit mo is naka-design talaga para lang sa stock battery. Baka naman kasi yung dealer mo ay alam nila na hindi kakayanin kung magkakaroon ng upgraded battery yung unit mo. O, di ba? 'Yun, marami kasing cases sa totoo lang, kailangan maging tiwala ka doon sa seller mo. Mahirap naman kung kokontrahin mo yung seller mo, tama naman pala yung sinasabi niya, di ba? Bawat unit merong required na battery, merong designated battery, merong compatible battery, merong tamang bigay lang ng battery. Okay? Kung ang unit mo is stock, huwag mo siyang lalagyan ng magagandang klase na battery. Pag nilagyan mo ng magagandang klase na battery, meron kasing tinatawag mga ka-airsoft na power immunity. Okay? Ayan.
Actually, malayo na to, no? Pero sasabihin ko na rin sa inyo. Merong tinatawag na power immunity. For example, yung unit mo stuck lang. Stuck. Huwag mong gagamitan ng magandang klaseng battery or mataas na klase ng battery kasi magiging useless. Kahit gamitan mo ng pinakamagandang battery, yung unit mo, kung stuck lang siya, sayang lang, no? Ngayon, yung unit mo, mai-immune doon sa maganda at saka sa malakas na milyahe at saka malakas na voltahe. Paano kung dumating ka sa puntong in-upgrade mo na yung unit mo? Na-immune na yung system mo, na-immune na yung unit mo doon sa malakas na voltahe. Ngayon, nag-upgrade ka ng system ng unit mo. Yung battery na ginagamit mo noon, hindi nakikilalanin pag nag-upgrade ka. Ibig sabihin, kailangan mas malakas pa na voltahe at amperahe ang kakailanganin mo para i-power yung bagong upgrade mong unit. Okay? Kaya huwag kang magtaka kung bakit ayaw kang pagamitin or ayaw kang bigyan ng matataas na amperahe or voltahe kasi meron pong dahilan yan. Baka naman kasi yun nga yun lang talaga ang compatible sa unit mo. Okay? Kumbaga magtiwala kayo sa mga dealer nyo. 'Di ba? Pakiramdaman niyo yung dealer nyo kung sa tingin nyo talagang namang nagsasabi ng totoo. Ngayon, kung nagsasabi naman ng totoo, paniwalaan nyo, di ba? Kasi dealer nyo yan Sa kanya nga kayo pumunta, sa kanya kayo lumapit para bumili ng airsoft. Tapos, kung hindi nyo papaniwalaan, ano nang mangyayari? Di ba? Ganun yun, no? Kailangan paniwalaan nyo yung sinasabi sa inyo ng dealer nyo kasi pag hindi nyo pinaniwalaan, mapapahamak kayo. Di ba? Sinabi ng dealer nyo, huwag kang gumamit ng mataas na milyahe ang pirahe ng battery, ito lang. Matigas ang ulo mo, gumamit ka pa rin. Ngayon, nung in-upgrade na yung unit mo, hindi niya na kinikilala yung battery na yun. Kailangan, mas mataas na naman, di ba? Parang kumbaga walang iniwan, umiinom ka ng antibiotic. Hindi naman, yung antibiotic na ininom mo is hindi naman para doon sa sakit mo. Ngayon, nung kailangan mo nang inumin yung antibiotic na ininom mo nung una, na hindi mo naman ininom ng tama, hindi na tumatalaw. Kasi na-immune na yung katawan mo doon sa antibiotic. Diba? Ayun. Kaya, magtiwala po kayo doon sa dealer ninyo. Kasi syempre, yung dealer ninyo, malamang sa mga lamang, nalalaman niya kung ano yung tama, kung ano yung dapat doon sa unit niyo. Okay? Okay, Big Man, real talk lang ha, medyo pakialamero ka sa upgrade. Napanood ko yung live mo kanina. Hindi kasi kaya tayo nagiging pakialamero kasi gusto natin yung upgrade tama, 'di ba? Gusto natin yung upgrade hangga't maaari mag-upgrade ka na rin lang yung upgrade mo is yung proper na, 'di ba? Pangit kasi yung mag-upgrade ka tapos hindi proper yung upgrade mo. Ang nangyayari, nasasayang. 'Di ba? Himbis na sabihin natin na minsan ng upgrade ka lang, hindi, nagdo-doble-doble upgrade ka. Pangit na pangyayari. Yung mga ganon. Okay? Yun. Okay, next question natin. Bakit dapat bang may hangin sa magazine bago itabi yung unit? Okay. Dito sa Big Man, mga ka-airsoft, lagi ko sinasabi, madalas sinasabi ko, wag ninyong iiwanan yung unit nyo ng may laman na hangin. Bakit? Iniiwasan kasi natin yung mabugbog masyado yung valve. Mahirapan yung valve, masyadong matagal na naka-hold yung valve dun sa pressure na hangin ng magazine, di ba? Iniiwasan natin yun, no? Kasi on my experience, sa totoo lang,
Yung mga unit kasi dumarating sa Pilipinas, sa totoo lang walang lamang hangin. Diba? At saka yung mga collection ko, at saka itong mga display ko na nakikita nyo, wala rin siyang lamang hangin. Never ako nagkakaproblema. I am speaking, nagsasalita ako ng kung ano yung experience ko. Okay? Hindi ako nagsasalita na nag-iimbento lang. Ang experience ko kasi is my best teacher. Sabi nga, di ba? Ang experience ko, lahat ng collection ko, inaiiwanan ko at tinatabi ko na walang laman. Promise yan. Walang laman na hangin. No? Kung merong hangin, siguro within 1 day, 2 days, maybe up to 1 week, pero hindi pwedeng matagal na panahon na may hangin na nakatabi yung unit mo. Bakit? Masisira yung valve. Masisira, hindi niya kayang i-hold yung matinding pressure ng matagal na araw. Ayan ha. Mas ako, honestly, no, sa lahat ng mga collections ko, hindi ako nag-iiwan ng hangin doon sa unit, no? Hindi ako nag-iiwan kasi I know to myself na mas tatagal ang buhay ng valve mo, ng magazine mo, kung sakasakaling walang lamang hangin yan. Okay? Ayun. Just hope na nasagot ko yung katanungan ng maayos at saka ng diretso. Okay? Big man, bakit ka nagagalit pag aso, pusa, or ibon ang tina-target ng ka-airsoft? Actually, hindi naman ako nagagalit, pero nawawala ako sa mood. No? Ganito, kung mapapansin nyo kasi, I am a nature lover. Ang hilig ko nga, di ba, mga bonsai. Ngayon, malapit ako sa mga puno. Sino ba yung primarily na tumatangkilik sa puno? Di ba ibon? Di ba? Yung mga ibon, gumagawa ng pugad sa puno nakatira. Kaya, ayaw na ayaw ko pag naririnig ko na yung ibon is tina-target. Ayaw na ayaw ko yun, no? Marami naman tayong ibang pwedeng gawing target eh. Bote, lata, papel, kahoy, marami tayong pwedeng gawing ibang target. Huwag na lang yung nananahimik na ibon. Very sensitive ako pag yan ang topic, no, yung mga ibon. Bakit? Ganito. Yung isang ibon, pag nakita mo lumilipad, the reason why siya lumilipad, naghahanap yan ng pagkain. Di ba? Hindi naman basta lilipad lang ng lilipad ang ibon eh. Kaya siya lumilipad, naghahanap siya ng makakain. Okay. Naghahanap siya ng makakain, paano kung sa paghahanap niya ng makakain, meron pala siyang inakay. Meron siyang mga baby na nandun sa pugad. Ipagpalagay mo na meron siyang inakay na kapipisa lang na 5. 5 inakay, okay? Alam niyo yung inakay, yung meron siyang anak. Di ba? Na bagong panganak, bagong pisa, merong sisiw. Oh, yan. Meron siya, yung ibon, lumilipad dyan, kumukuha ng pagkain, dahil may inakay siya, susubuan niya yung inakay niya. Ganun ang ibon eh, kakain siya ng marami. Tapos, susubuan niya yung inakay niya, isusuka niya. Diba? Isusuka niya. Nakita niyo yung sakripisyo ng ibon, isusuka niya. Ngayon, meron siyang inakay, humanap siya ng pagkain, paano kung binaril mo? Bang! Namatay siya. Diba? Namatay yung ibon. Sa tingin nyo, sino ang magpapakain doon sa inakay niya? Namatay eh. Kasi binaril mo eh. Diba? Hinanting mo siya, binaril mo. Sino magpapakain doon sa mga inakay niya? Di ba wala na? Oh, pinatay mo yung ibon na lumilipad na kumukuha ng pagkain. Pinatay mo pati yung 5 inakay na nandun sa pugad. Nasaan yung pugad? Nasa puno. Pinatay mo na rin.
Kasi bakit? Mamamatay to kasi mamamatay sa gutom. Di ba? Walang iniwan yan ganito. Isa ang padre de pamilya. Okay? Ngayon, paglabas mo ng bahay, kaya ka lumalabas ng bahay, humahanap ka ng makakain ng mga anak mo or nagtatrabaho ka para meron kang ipambibili ng bigas, ipambibili ng ulam, kinahapunan, kinagabihan. Di ba? Paano kung sa paglabas mo, merong isang tao na nagtitrip lang, pinalo ka ng 2x2 sa ulo, namatay ka, o binaril ka, namatay ka, sino ngayon ang magpapakain, ang bubuhay doon sa pamilyang iniwan mo? Bubuhayin ba yun ang kapitbahay nyo? I don't think so. Bubuhayin ba yun forever ng mga kamag-anak mo? I don't think so. Maaring makakain sila, pakainin sila ng mga kamag-anak mo, pero anong magiging trato sa kanila? Baka gagawin silang katulong, alipin, alila, 'di ba? Tagapagsilbi sa kanila. 'Di ba? Maaatim mo ba 'yon bilang isang magulang na ganun ang mangyayari sa mga anak mo, 'di ba? Maninilbihan, magkakatulong na lang kasi maayos naman ang buhay nyo, kaya lang lumabas ka, pinagtripan ka, pinatay ka. Sinong magpapakain doon sa pamilya mo? Ganon din yung ibon. Kaya ako, very sensitive ako pag naririnig ko or nakikita ko sa video na ang tinatarget ng ka-airsoft mga ibon. Hindi ko matotolerate. No? Ganon din. O halimbawa, aso. Ako malapit ang kalooban ko sa mga aso kasi may mga aso ko. Diba? Wala akong pusa. Pero meron tayong mga kababayan na cat lover. Diba? Ganito. Halimbawa, ang trip mo mamaril ng aso. Halimbawa, dyan sa paligid nyo, may aso yung kapitbahay mo. Sabihin mo ng dumudumi sa harapan ninyo. Binaril mo. Pa! Aw! 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 Iiyak yung aso, di ba? Sa tingin mo ba matutuwa yung mga taong makakakita? Ayaw yung aso binaril. Ha ha ha. Hindi sila matutuwa. Maawa sila doon. Di ba? Ganon din yung pusa. May pusa. Binaril mo. Yung kapitbahay mo, cat lover. Di ba? Masakit para sa kanya yun. Anong magiging imahe ng airsoft sa mga taong hindi naman naglalaro nito? Magiging imahe nila is ng airsoft. Pangit na hobby. Di ba? Nakakasakit na hobby. So, hindi pa man din sila nag-airsoft, ang tingin nila sa airsoft isang hobby na hindi maganda. O, di ba? Ganun yan. Kaya, ayun, medyo umaba lang yung sagot ko, no? Kaya, hindi ko hinahayaan na yung ka-airsoft, maging libangan niya pamamaril ng hayop. Kasi, malapit ako sa mga aso, wala naman akong pusa, malapit ako sa mga ibon, malapit ako sa nature. Okay? Ayan, no? Sana meron magtanong from the online, no? Sana magtanong sila, no? Okay. Good evening po, sabi ni Bray Losabia. Tanong lang po ako, maayos ba yung slide ng Glock 17 ko? Maluwag na po. Oh, Bray Losabia. Unang-una, Bray, tatanong ko muna sa'yo, saan mo binili at kanino mo binili yung unit mo? Kung sa amin naman yan, suggest ko lang sa'yo, tumawag ka para makausap ko, malaman ko kung ano yung mga detalye, di ba? Yon. Tawag ka ha, tawag ka. Okay? Ngayon, may isa pa. Good evening, Big Man. Pwede ka ba mag-display sa amin, Big Man? TY, good evening, Big Man. Sheldens Garcia, bossing, kung meron kang request na ganyan, mas maganda tumawag ka. No? Yung mga ganyang request, hindi kasi pinag-uusapan sa chat yan or sa text. Di ba?
Kung meron kang mga request na ganyan, tumawag ka para malaman natin yung mga detalye. Okay? Ang airsoft kasi is 1:1 replica ng tunay. Hindi tayo pwedeng mag-display ng basta-basta kung saan-saan man, no? Kailangan meron tayong valid reason para mag-display or mag-vulgar, magpakita ng mga airsoft, no? Kailangan merong event. Kailangan yung event is hindi event-eventan lang. Kailangan yung event is valid, merong permit, 'di ba? Hindi ka pwedeng halimbawa sa kanto nyo, maglalagay tayong lamesa, bigla tayong maglalagay ng mga airsoft. Hindi pwede yung ganon, no? Kung meron kang concern na kailangan ng detalyado at maayos na pag-uusap, bossing, tumawag ka. Hindi po pinag-uusapan yung mga ganyang bagay sa chat or sa text or sa comment section. Okay? Kailangan be professional. Gamitin po natin yung isip natin, 'di ba? Gamitin natin yung utak natin sa pakikipag-transact, 'di ba? Kung meron ganyang bagay na ang dami kasing dapat alamin. Gusto mo mag-display kami? Saan kami magdi-display? Sa talipapa? Saan kami magdi-display? Sa kanto? Saan kami magdi-display? Sa bangketa? 'Di ba? Alamin natin. Paano ko malalaman kung saan ako magdi-display? Alamin natin yung bawat detalye. Okay? Kasi nung nakaraan ka pa nagme-message, hindi ko na nga pinansin. Saan ba magdi-display? Ano ba? Magdi-display ba tayo sa bangketa, sa recto, sa Quiapo? Saan ba tayo magdi-display? Yung mga ganyang bagay, bossing, kailangan yan, tatawag ka. Diba? Aalamin natin yung detalye. Yan. Sana, bossing, sana, tumawag ka para malaman natin yung detalye. Okay? Yun. Next question natin, no? Where can I get permit to carry for my airsoft? Sabi. Okay. There's no such thing as permit to carry para sa airsoft. Okay? Walang ganun. Walang permit to carry. Ang permit to carry sa mga live unit lang, sa mga totoong unit. Walang ini-issue ang kahit anumang ahensya ng gobyerno para legal at kumbaga at libre kang bitbitin ang airsoft mo saan ka man pumupunta. Walang ganon. Walang permit to carry ang airsoft. Okay? Ang airsoft is a toy. As of now, toys and gadgets. Yun ang category ng airsoft. Okay? Ngayon, walang permit to carry na inilalabas para sa airsoft. Sa tunay, meron. Bibili ka ng barrel, bago ka bumili, kailangan LTAP holder ka. Tapos, nasa iyo na yung barrel mo. Kung gusto mo ng binibit-bit-bit-bit, businessman ka, or may threat sa buhay mo, kailangan mo ng permit to carry. Okay? Yan. There's no such thing as permit to carry pagdating po sa airsoft. Okay? Legal po bang i-travel ang airsoft from province to province? Legal. Depende sa sitwasyon. Okay? Legal kasi kung yung unit ita-travel mo ng nakabag. Diba? Illegal kung yung unit ita-travel mo or nagta-travel ka ng nakasukbit sa'yo. Legal kung yung unit mo nasa sasakyan at nakabag. Illegal kung yung unit mo is nasa sasakyan nga pero naka-display sa dashboard, naka-display sa upuan, naka-display saan man sa sasakyan mo. Illegal yun. Bakit? Ang airsoft natin is a toy. Pero, 1:1 replica siya ng tunay. Shoutout Sir Big Man, Cabanatuan City. Jonathan Marilia Migor. Hello, shoutout bossing. Okay, no? Yan. Legal ang airsoft kahit saan. Wag lang in public.
public places or public area na maraming makakakita na pwedeng pagsimulan ng alarma or eskandalo. Okay? Yun. Basta legal yan, huwag kayong mag-alala. Okay? Ngayon, next question natin. Kailan po dapat na i-training ang mga bata? Okay, kailan dapat? Siguro tinatanong nito, anong edad ng mga bata? Yung mga bata, kung gusto mong i-training yung anak mo, the earlier, the better. Diba? Kasi bakit? Mas magiging, paano ba sabihin to? Mas mapupukaw mo yung attention nila habang bata pa sila. Kasi habang lumalaki yung mga bata, dumadami yung mga distraction sa pag-iisip nila. Di ba? Halimbawa, bata pa, yun, tinetraining mo, nakafocus siya ron. Ngayon, habang tumatagal, tumatanda siya, maraming distraction sa buhay. Marami siyang gusto. Minsan gusto niya maglaro ng RC. Minsan gusto niya maglaro ng basketball. Minsan gusto niya maglaro ng skateboard. Minsan gusto niya maglaro ng online. Di ba? Maraming distraction. Ngayon, habang bata siya, pwede mo siyang imulat doon. No? Ako, share ko lang sa inyo, yung anak ko, mga anak ko, no? Actually, si Shane, tsaka si Lucas, maagang naglaro ng airsoft yung mga yan. No? Talagang maaga ko silang pinaghawak ng barel. Nakakatuwa naman kasi dahil maaga silang umawak ng barel, magpasa hanggang ngayon, yung disiplina doon sa barel, bit nila. Yung disiplina sa paghawak ng barel, nasa sa kanila. Nakakatuwa yun, di ba? Ngayon, kahit malaki na sila, pag humawak sila ng barel, isa sa malalaman mo na marunong yung humahawak ng barel, pag yung daliri niya hindi nakapasok sa gatilyo. Isa yon. Para masabi mo, nako, marunong siya. Pag yung hinawakan niya yung barel at hindi niya ipinasok yung daliri niya sa gatilyo, yun ang tama. Okay? Yan. Kaya the earlier, the better, no? The later, pwede pa rin, kaya lang mas maganda yung mas maaga. Okay? Okay. Yan. Big man, what grams of BBs ang pwede at dapat sa unit ko? Okay, may nagtatanong, what grams? Ganito, wala kasi sinabi kung pistol or rifle. Ganito. Kung ang unit mo is pistol at ang unit mo mga entry-level edition like mga China, 0.20 ka lang. Hanggang doon ka na lang. Although pwede mong magamitan na mas mabigat, pero hindi niya mamamaximize yun. Hindi niya kakayanin yan. Kung ang unit mo is Taiwan, WE, 0.20, 0.23, 0.25, pwede na. Hanggang doon ka lang. No? Kasi kung bibigatan mo, hindi mamamaximize. Sayang. Di ba? Mapepersa siya. Hirap siya. Okay? Kung ang unit mo is mid-class to high-end, like Umarex, like SRC, like CZ, pwede kang gumamit ng up to 0.30 grams. Halimbawa yung ZZ, hindi kayo into sa 0.30 grams. Pwede ka pang gumamit ng 0.35, pwede ka pang gumamit ng 0.40. Bakit? Kasi si ZZ is capable siya of 12 kg, capable of 14 kg, and capable of CO2. O, diba? Lahat capable si ZZ. Kaya pwede. Okay? Meron pa ba tayong ZZ TS2? Ha? Display. Wala. Ganun. Yun na yun. Kaya, sure mo? Alam ko meron pang isa eh. Ha? Parang may dala nga tayo nun, di ba? Nakuha ba? Saan nila? Oh, yun. Anyway, no? Ayun nga. Kaya ako, ang sinasabi ko,
Mga ka-airsoft, pakinggan ninyo. Kasi ganito yan. Wala naman akong sasabihin na bagay na ikakapahamak ng mga customer ko eh. At saka ng mga ka-airsoft. Ng lahat, di ba? Kasi bakit? Bakit ko sinasabi yung mga ganito? Kasi kailangan. Kasi ayaw ko mapahamak yung mga ka-airsoft. Di ba? Kasi, halimbawa, sasabihin ko ba na, wag ka mag-silicone oil. Gumamit ka ng 12 kg, na 14 kg, na CO2. Kahit yung unit mo, WE lang. Sasabihin ko ba yon? Hindi ko sasabihin yun. Kasi, ako mismo yung mapapahamak. Tandaan nyo, sa tuwing masisira yung unit ninyo, ako yung nag-aabono. Di ba? Babayaran ko yung gunsmith para gawin yung unit ninyo. O, sa tuwing masisira. Di ba? Ako rin yung malulugi. Di ba? Kaya hindi pwedeng hindi ko sasabihin yung tama. Ang sasabihin lang po natin yung tama. Okay? Dami pa. Grabe. To. Ayun. Sa ano pala tayo? Tuloy ko. No? Kung ang unit mo is yung mga high-end edition, pwede kang gumamit ng 0.35, 0.30. Pwede. Depende sa gamit mong gas. Okay? Halimbawa, ang unit mo nga high-end, CZ. Ang ginagamit mo na gas, 0.20 G lang. 0.20 kg. 12 kg ang gamit mong gas. Hindi mo pwedeng gamitin si ZZ na 12 kg lang ang gamit mong gas, tapos gagamitan mo siya ng 0.30 grams. Hindi niya kakayanin. Hindi pwede. Mahirapan siya. Kung 0.30 grams ang ginagamit mo, gamit ka ng 14 kg. Diba? Ngayon, kung CO2 naman ang gamit mo, pwede kang gumamit ng 0.35, pwede kang gumamit ng 0.40. In short, the more na bumibigat, the more na lumalakas yung hangin mo, the more na bumibigat dapat yung bala mo. Imaginein mo na lang kung ang gamit mo CO2 tapos gagamitin mo 0.20. Ang mangyayari doon sa bala mo, paglipad, tumataas yun. Di ba? Kasi, masyadong malakas yung unit mo kumpara doon sa ginagamit mong grams. Okay? Ayun. Kaya, maraming bagay, no? Na kailangan mong malaman habang binabagtas mo yung journey mo sa paglalaro ng airsoft, no? Kaya mga airsoft, lagi kayong tutok para hindi kayo maligaw. Okay? Big man, ano yung mga things to consider on buying airsoft? Number 1, pag bibili ka ng airsoft, siguraduhin mong gusto mo siya. Gusto mo yung modelo niya, gusto mo yung klase niya. Okay? Sa pagbili ng airsoft, kailangan compatible siya sa kamay mo. Sakto sa grip ng kamay mo, hindi pwedeng malaki, hindi pwedeng maliit. Sa pagpili ng airsoft, dapat compatible sa iyo yung unit mo, hindi pwedeng magaang, hindi naman pwedeng sobrang bigat, hindi pwedeng nangangalay ka. Okay? Sa pagpili ng airsoft, kailangan fully 100%, 99.99% compatible kayo. Kailangan sa paghawak mo, hindi ka hirap sa gripping. Sa paghawak mo, kailangan abot mo, hindi rin sobra yung daliri mo sa trigger. Sa paghawak mo, dapat hindi ka nangangalay dun sa airsoft. Okay? Pag hindi nasunod yung mga yan, may hirapan ka. Ang hirap nang maglaro ng airsoft pag nangangalay, hindi ba sarap, hindi masaya. Diba? Kaya kailangan, things to consider sa paglalaro ng airsoft, ayun nga. Kailangan, nasa na yun? Kailangan, fully compatible kayo sa isa't isa. Okay? Okay, magazine correct storage way. Paturo naman po. Magazine correct storage, yun nga, ito yung unang sinagot ko kanina correct storage, kailangan walang hangin pag tinatabi. Okay? Ang mga airsoft po, itong nasa baba ko, almost 100 pieces of pistol.
Ito nga sa baba ko. Yuko mo nga. Look. Ayan. Nakikita niyo yung mga display na yan? Yan. Sige. Yuko mo para yan. Yung mga display na yan, ayan ha. Ang dami niyan mga ka-airsoft, no? Nasa 35 bawat level. 35 to, 35 nasa baba, 35 nando sa baba. So, nasa 100 plus to. Isang cabinet pa lang yan, ha? Yan, pakita mo lahat. Ayan. Ito pa. Di ba? Oh, yung nasa likod pa. Ang dami. Pero lahat yan, mga ka-airsoft, lahat yan, walang gas na nakalagay. Okay? Wala lahat nakalagay dyan na gas. Hindi naman nagkakaproblema. Mas nagkakaproblema pag yung unit itinatabi mo na mayroong naka-stock or laman na gas. Napepwersa yung mga valve. Okay? How to avoid AEG sa pag-bloated ng battery. How to avoid bloated battery. Yun nga, umulit lang. Sinabi ko nga kanina, para maiwasan nyo yung bloated battery, huwag kayong mag-dedrain. No? Para tumagal yung buhay ng battery ninyo, huwag nyo siyang hahayaang nasasaid. Huwag nyo rin siyang hayaang nag-iinit. At huwag nyo siyang hayaan na overcharge. Yun lang. Sundin nyo yan para hindi... Pag kasi hindi nyo sinunod dyan, masakit sa ulo. Sa totoo lang. Ano kayo? Halos isusumpa nyo yung pag-airsoft. Sabi nyo, gastos! Magastos kasi hindi tama yung paglalaro mo, yung paggamit mo. Pero kung gagamitin mo siya ng maayos, ng tama, ng alinsunod dun sa purpose niya, naku po, napakasarap mag-enjoy, no? Okay, bakit nasisira ang inlet valve ko? 3 times na po ako nagpapalit. The only way na masira ang inlet valve is kung, number 1, mali yung pagkakarga mo ng hangin. No? Ang inlet valve is like this, while the green gas is like this. Pag nagkakarga ka ng hangin, kailangan yung green gas, susukluban niya yung inlet valve. Okay? Pag ang nangyari sa'yo is yung gas mo tumukod sa ibabaw ng inlet valve, pag press mo, bababa yung inlet valve mo, masisira. Pero kung yung green gas mo sumuklob mismo doon sa inlet valve, yun ang proper. Okay? Yun ang pinaka-proper. Hindi pwedeng tumukod. Pag tumukod, masisira. Isa pa sa dahilan kung bakit nasisira ang inlet valve, kung sakaling nalaglag. Tapos, napuno ng dumi, ng alikabok, ng buhangin, ng lupa, or ng basta mga dumi ng contaminants, pwedeng masira yung inlet valve. And lastly, kung bakit nasisira ang inlet valve, pag nag-i-stack kayo ng hangin. Pag iniwan nyo ng 1 buwan, 2 buwan, ng may hangin, possible po na masira yung mismong inlet valve ninyo. Okay? Kaya makinig kayo para hindi kayo mapahamak. Okay? Okay, ano ang nasisira? Ay, gusto kong bumili ng rifle. Ano ang unang nasisira sa rifle? Okay. Sa rifle, ang unang nasisira is the battery. Totoo yan. Battery ang unang nasisira sa rifle. Pag ang rifle, hindi ka marunong mag-alaga ng battery, sasakit ang ulo mo. Sabi ko nga, ang battery, bawal masaid. Kailangan, kung maximum 10 magazine, kailangan mga 8 or 9 magazine pa lang, medyo laylo ka na. Huwag mong isasaid ng 10 magazine. Kasi, papunta na siya sa pagkakadrain. Pag na-drain ang battery, nasisira. Okay? Isa pa sa nasisira, pinakamadalas masira sa isang rifle ay yung gear. Yung gear.
primary, secondary, or the pinion gear. Bakit? Isa sa dahilan kung bakit nasisira ang rifle, yung gear, pag nag-half press. Kailangan kung puputok ka, kung press, pak, pak, pak. Huwag yung nag-aalangan ka. Huwag yung half lang na ganon. Pag half press, nalilito. No? Nalilito yung mismong gear kung iikot ba niya ng isang biglang 360 or hindi. Pag nag-half ka, nag-aalangan ka, possible na yung battery mo, ay yung gear mo ay tumukod. Pag yan tumukod, naku po, patay tayo dyan. Medyo masakit sa ulo yan, no? Kasi, mabubungian ka ng mga gear. Pag nabungian ka ng gear, patay na. Bubuksan natin yung unit mo, no? Yan, resulta ng tinatawag na misuse, di ba? Pag nabungian ka ng gear, no? Kaya, siguraduhin nyo lang na huwag mangyayari yun. Okay? Okay mga airsoft, marami pa tayong katanungan pero i-discuss natin to sa ibang araw. Pasensya na po kayo, medyo umaano na yung boses ng inyong lingkod. Okay? Mga airsoft, maraming salamat. Please like, comment, and share sa ating live. Then, hit nyo po yung follow button para updated kayo sa mga daily vlogs natin. Mga ka-airsoft, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.